Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bumble. Taong 1977, Borongan, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang rebelde itong si Bumble. Hindi lang ito basta-basta rebelde, sa kadahilan ng si Bumble lang naman ang mamamatay tao sa kanilang grupo. Kumbaga, assassin. Lahat ng nangyayaring krimen sa kanilang lugar ay palaging si Bumble ang naituturong salarin. Sikat na din ito sa ulo ng gobyerno dahil sa mga karumal-dumal na ginagawa nito sa lipunan. Si Bumble ang kanang kamay ng kanyang commander noong mga panahong buhay pa ito. Ilang beses mang magkaroon ng sagupaan sila Bumble sa mga militar, matagumpay niyang nailulusot ang kanilang grupo. Sila na din ang binansaga noong pinakamadulas na grupo sa kanilang lugar. Kapag walang operasyon itong sila Bumble, umuwi ito sa bahay ng ama ng kaibigan ko sa kadahilanang matalik niya itong kaibigan. Tutungo yon ng 2:00 ng madaling araw at aalis din ng 5:00. Sa paglipas ng taon ni Bumble bilang rebelde, marami na siyang naibaon sa hukay, mapamilitar man ito, politiko, negosyante, ay napapatayo ni Bumble ng walang kahirap-hirap. Bukod sa hindi ito tinatabla ng bala, ay nagagawa umanong tumakbo ni Bumble ng napakabilis sa tuwing nakakatungtong na siya sa mga puno. Isang araw, habang nagpapahinga sila Bumble sa kanilang kuta, biglang dumating ang kanilang commander. Ang commander na nakahawak noon kay Bumble ay ang commander ng 2 rebeldeng grupo. Masasabi kong malakas at malaki talaga ang grupo ng rebelding ito, kaya medyo pahirapan para sa mga militar ang lipulin ang grupo nila Bumble. Kahit alam ng mga militar ang kuta nito, hindi nila ito mapasok-pasok sa kadahilanang matarik ang aakyatin patungo sa kuta ng mga rebelde. Bumble, may lakad tayo mamaya. Susunog tayo ng mga kagamitan ng gobyerno. Yun yung mga nagpapatatag ng mga daanan. Wika ng kanyang commander. Si Bumble, pakapi-kape na para bang hindi ito nababahala sa kanilang misyong gagawin. Alam niyang maraming nakabantay na militar sa kanilang pupuntahan, kaya hindi malabong magkaroon ng sagupaan. Gabi nila piniling lumusob sa lugar upang maikubli ang kanilang sarili sa madilim na paligid. Ang tanging ginawa lamang nila buong maghapon ay ang paghahanda ng kanilang mga armas at ang paggawa ng sulat upang magbigay babala sa isang inhinyerong namamahala sa proyekto ng kanilang lugar. Ang nilalaman na sulat na ginawa nila Bumble noon ay kailangang umalis na ang inhinyero sa kanilang lugar kung hindi man lang ito magbabayad ng salaping kanilang gagamitin upang makabili ng armas. Matapos nilang maihanda ang kanilang mga armas at kailangan, naghintay na lamang itong grupo nila Bumble ng dapit hapon. Medyo may kalayuan ang kanilang pupuntahan, pero wala yung problema dahil mas mainam para sa kanilang grupo ang paglalim ng gabi. Ang dinaanan noon nila Bumble ay 2 bundok na merong nagsisitaasang mga puno sa tuktok. Nananatiling alerto sila sa kanilang paglalakad, gawa ng baka merong hindi kaaya-ayang nilalang ang magpakita sa kanilang harapan. Marami na kasing namatay sa grupo nila Bumble dahil lamang sa mga aswang na naliligaw sa kanilang kuta. Lahat naman ng mga ito ay nalilipol nila, kaya hindi na sila gaanong natatakot sa bundok na kanilang kinaroroonan. Kumbaga, baluarte na nila Bumble ang lugar na yon
kaya panatag na ang kanilang mga sarili. Hindi tulad ng dati na halos gabi-gabi ang pakikipaglaban nila Bumble sa mga aswang sa kabundukan. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong bundok, gawa ng baka naroon pa rin ang mga rebelding patuloy na naniniwala kay Bumble at sa kanilang commander. Sa paglalakad ng kanilang tropa sa kabundukan, naging panatag naman sila Bumble. Walang kahit na anong aswang, engkanto, laman lupa at kung ano-ano pang nilalang ang humarang sa kanilang daraanan. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, patuloy na naglalakad sila Bumble sa pastohan ng baka. Nasa dulo sila ng pastohan upang hindi sila matunugan ng mga sibilyang dumaraan sa kalsada. Pero kahit napakalayo nila Bumble sa kalsada, ay kitang-kita pa rin nila ang mga nagdaraang tao. Sa pagkakataong ito, malapit-lapit na sila Bumble sa lugar na kanilang pupuntahan. Hinanda na nila ang kanilang mga armas at kinasana ito upang maging handa sa anumang engkwentrong magaganap. Nang malapit na sila sa paradahan ng mga makinaryang nagpapatag at naghuhukay ng mga daan, bigla silang tumahimik. Ang misyon lamang noon nila Bumble ay patayin ang mga militar na nagbabantay dito at sunugin ang lahat ng makinaryang ginagamit ng gobyerno. Sa paglapit nila sa lugar na yon, kitang-kita nila Bumble ang napakaraming sundalong nagbabantay. Commander, maraming nagbabantay. Kukuha ko ng kalahati sa grupo natin upang paikutan ang kanilang pinagkukutaan. Wika ni Bumble. Sige, mag-iingat kayo, Bumble. Sagot naman ng commander. Nang makapagpaalam na si Bumble, hinubad muna nito ang kanyang damit bago ito nag-umpisang maglakad. Ginagawa ito ni Bumble sa lahat ng kanilang engkwentro upang malantad ang mga buhay na salitang nakaukit sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng paghuhubad ay naniniwala si Bumble na nakikita ng kanyang mga usal ang mga nakaambang panganib sa kanyang buhay. Kahit hindi nakikita ni Bumble ang mga taong aasinta sa kanya, ay kitang-kita naman yon ng mga karga niyang buhay na salita. Marami ding mga itlog ng engkanto itong si Bumble na siyang gumagawa ng una niyang depensa upang hindi siya tablan ng anumang bala. Habang naglalakad si Bumble papalapit sa kuta ng mga militar, ay pinag-iisipan nilang mabuti ang bawat hakbang. Iniiwasan noon nila Bumble na makagawa ng ingay upang hindi sila maunahan ng mga militar. Nang mahanap na ni Bumble ang angkop na pwesto sa kanila, doon na sila nagtipon-tipon at nag-umpisang magmasid. Kinakailangang kalkulado ang lahat ng galaw nila upang hindi sila magkaroon ng maling galaw na siyang makapatay ng kanilang kasamahan sa ibayong dako ng kanilang kinaroroonan. Sa paghintay ni Bumble ng oras, nananatiling nagmamasid ang kanilang grupo. Doon ay maigi nilang pinag-aralan ang ginagawa ng mga militar sa kanilang binabantayang lugar. Nang mabasa na ng maayos ni Bumble ang galaw ng mga ito, una na siyang lumapit upang maumpisahan na ang engkwentro. Pasipat-sipat pa si Bumble sa ibayong dako upang tingnan ang galaw ng kanyang mga kasama. Makalipas lamang ang ilang minuto, inumpisahan na nila Bumble ang engkwentro. Sa una niyang putok, isang militar kaagad ang humandusay sa lupa nang wala ng buhay. Ang putok naman na pinakawalan noon ni Bumble ay agarang natunugan ng mga militar na nasa paligid. Bigla itong nagsitakbuhan patungo sa mga barikada nilang gawa sa lupa upang magkubli. Sa paglipas ng minuto,
Doon na nga nagkaroon ng matinding putukan sa pagitan ng mga militar at rebelde. Ang mga sibilyang tatawid lang sana sa lugar na yon, napilitang umatras dahil sa tindi ng tensyon sa paligid. Alam noon ni Bumble na wala nang kawala ang mga militar sa kadahilanang mas madami sila ng di hamak kesa dito. Mahihirapan ding makatawag ng tulong ang mga militar gawa ng 10 oras na yon ng gabi. Kahit papaano, nag-iwan sila Bumble ng mga tropa sa daan upang magsilbing senyales sa kanila na paparating na ang tulong na hiningi ng mga militar. Sa loob lamang ng ilang minutong putukan, nakapatay na ng 10 militar itong si Bumble. Walang pangambang pinapasok nito ang kuta ng mga militar upang pagbabarilin niyo ng malapitan. Hanggang sa dumating ang puntong nag-iisang militar na lamang ang natira sa buong lugar. Hindi nagawang patayin ito nila Bumble gawa ng nakatakas ito bago pa man nila tuluyang mapasok ang kuta. Hinayaan na lamang ito nila Bumble gawa ng maaaring merong pang malagas sa kanilang grupo kung sakaling tangkain pa nilang habulin ito. Bago pa man tumungtong ang 2:00 ng madaling araw, matagumpay nang nasunog nila Bumble ang lahat ng kagamitan ng gobyerno na ginagamit sa pagsesemento ng kalsada. Dali-dali silang tumakas matapos nila itong masunog sa kadahilanang kitang-kita na nila ang batalyon ng mga militar na paparating. Tinahak nila ang kabilang daan upang hindi na sila mahabol ng mga ito. Sa paglipas ng oras, masayang nagbunyi sila Bumble sa kanilang panalo kontra militar. Ang sulat na ginawa nila para sa inhinyero ng proyekto ay matagumpay naman itong naibigay. Nang makabalik na ang tropa nila Bumble, matinding selebrasyon ang kanilang idinaraos. Halos marinig na sila ng kabilang barangay ng bundok, pero hindi ito alintana para sa kanilang grupo. Hindi na nila nagawa pang matulog noon gawa ng napakaraming alak ang kanilang binuksan para sa tagumpay na kanilang nalasap. Di noon naisip nila Bumble na maaaring pinag-aaralan na din ng mga militar ang hakbang upang sila ay malipol. Sa pagsapit ng hapon, biglang pumutok ang balita tungkol sa nangyaring engkwentro. Ang militar na nakaligtas ang siyang nagpakalat ng balita na si Ka Bumble ay merong kabal sa katawan. Nagkaputukan kasi silang dalawa, pero kahit tinamaan ng 3 beses itong si Bumble, hindi pa rin nagawa ng balang tumagos sa katawan nito. Tumalbog lang umano ang bala na kanyang pinakawalan upang patayin ang kanang kamay ni Commander Maso. Sa pagputok ng balita, hindi yun sineryoso ni Bumble. Tiwalang-tiwala kasi siya sa kanyang karga na maisasalba siya nito kahit ilang bala pa ang tumama sa kanyang katawan. Ilang beses niya na itong nagamit, kaya wala nang pangamba si Bumble para sa kanyang buhay. Bumble, meron ng patong ang ulo mo, kaya mag-iingat ka. Wika ng isa sa mga tagamasid ng grupo sa bayan. Kahit ilang milyones pa ang patong sa ulo ko, mabibigo lang silang alisan ako ng buhay. Kung meron man sa aking makapapatay, ay tanging ang maestro ko lamang ang makakagawa nito. Sagot naman ni Bumble. Patawa-tawa pa ito matapos niyang makapagwika na para bang ginagawang biro ang panganib sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, walang operasyon sila Bumble. Ang inhinyerong pinagbantaan nila umalis na sa kanilang lugar sa kadahilanang nais na lamang nitong umiwas sa gulo. Di na naman ito masundan nila Bumble kaya hindi na sila nag-abala pang tugisin ito. Mas mabuti na lamang na umalis ang inhinyero sa kanilang lugar
upang maantala ang kanilang operasyon ng pag-aayos ng daan sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng gabi, paisa-isa nang nagtrabaho ang mga tropa ni Bumble. Ang iba sa mga ito ay nagluto ng kanilang makakain at ang iba naman ay nagpatrolya. Ang ibang mga kapatid noon ni Bumble ay maaga pang natulog dahil sa sila ang magbabantay sa lalim ng gabi. Matapos nilang kumain, kanya-kanya ng pasok sa kubo sila Bumble. Maaga pa silang natulog noon sa kadahilan ng aalis sila ng maaga sa kanilang kuta. Tutungo kasi siya sa bahay ng kaibigan ng ama ko upang humingi ng damit at pagkaing sobra sa kanila. Ni minsan hindi nagawang pagdamutan si Bumble sa lugar na yon. At ang pagiging bukas sa kanya ng pamilya nito ang nagpalapit sa kanilang dalawa. Minsan nga, halos tumanggi na si Bumble sa kadahilanang kahit ang bigas na kasya para sa kanilang pamilya ay ibinibigay pa nito sa kanya. Kung hindi kasi sila naging magkaibigan, hindi mararanasan ni Bumble ang ganda ng buhay sa isang pamilya. Kaya lang naman naging rebelde itong si Bumble sa kadahilanang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa salat nilang pamumuhay noong bata pa siya. Kung hindi dahil sa kanyang maestro, maaaring naging baliw na itong si Bumble sa kanyang pagtanda. Sumapit ang 2:00 ng umaga. Maaga pang bumaba ng bundok itong si Bumble. Kasakasama niya noon ang iilan sa kanyang mga tauhan na kanyang naaasahan. Kung siya kasi ang kanang kamay ng kanilang commander, ay meron din siyang mga bataan na nasa ilalim ng kanyang katungkulan. Napakarami na ng karanasan ng mga bata noon ni Bumble at talaga namang tiwala na siya sa mga kalidad ng mga ito sa pakikidigma. Sa pagbaba nila ng bundok, maigi silang nagmasid sa paanan nito. Si Bumble noon, kampanteng-kampante na walang mangyayari sa kanila. Lumipas lamang ang 1 oras, matagumpay namang nakarating sila Bumble sa lugar na kanilang nais tunguhin. Gising na noon ang kaibigan niya, gawa ng inaasahan niyang darating ang kanyang kaibigan. Meron na ding nakatimplang kape at makakain sa kanilang pagdating. Magandang umaga, Bumble. Pasok muna kayo. Wika ni Mang Ernesto. Agar naman doon ang pagpasok nila Bumble upang hindi na sila makita ng mga kapitbahay nito. Sa pagpasok nila sa tahanan ni Mang Ernesto, agad naman silang uminom ng kape at kumain ng tinapay. Matapos nilang makapagpahinga, diretso nang sinabi ni Bumble ang kanyang nais kay Mang Ernesto. Ayon kay Bumble, kung maaari, bigyan siya nito ng mga kasuotang hindi na niya nagagamit upang ipasuot sa kanyang mga kasama. Nang hihingi din ito ng karagdagang bigas na siyang magtataguyod sa kanila sa bawat araw na dumaraan. Kahit kakarampot ang bigay ni Mang Ernesto, hindi nagawang umangal ni Bumble dahil sa yun lang naman ang kaya nun. Pasensya ka na, Bumble, ha? Yan lang talaga ang sobra sa bigas namin eh. Alam mo naman, wala pang rosera ng bigas sa mga nagdaang buwan. Wika ni Mang Ernesto. Ayos lang yon. Walang problema. Siya nga pala, alam mo na ba yung balitang kumakalat sa bayan? Tanong ni Bumble. Nang marinig ito ni Mang Ernesto, doon na niya inumpisahan ang pagkukwento. Nag-usap din sila na parang magkapatid habang tumatakbo ang oras. Doon na kinuwento ni Bumble na nagawa lamang nila yon sa kadahilan ng nais ng mga militar na magkuta doon sa lugar upang mahirapan silang makagala. Hindi naman yun pinayagan ng kanyang commander, kaya nagkaroon ng engkwentro na siyang nagresulta sa isang madugong labanan.
Napakasaya noon nila Ernesto at Bumble na para bang walang nakaambang panganib para sa kanyang kaibigan. Hindi alam noon ni Ernesto na ang kanilang pagkikitang yon ay yun na pala ang huli. Kahit kriminal man sa paningin ng iba si Bumble, naging mabuting kaibigan naman ito ni Ernesto. Sa pagsapit ng 4:00, nagpaalam na itong grupo ni Bumble na aalis na sila sa kanyang tahanan. Hinatid pa ito ni Ernesto sa paanan ng bundok upang makausap pa ito ng matagal. Habang abala si Mang Ernesto sa kanyang gawaing bukid, bigla na lamang itong napatigil nang makarinig siya ng putukan sa bundok na pinagkukutaan nila Bumble. Alam niyang naroon ang kanyang kaibigan, kaya labis ang kanyang pag-aalala. Sumapit ang hapon, laking gulat na lamang ni Mang Ernesto na dala-dala na ng mga militar ang bangkay ni Bumble. Ayon sa mga ito, habang nagkakape sila Bumble at ang kanyang grupo, ay sinimulan na nila itong asintahin ng hindi nito nalalaman. Duguan noon ang damit ni Bumble at doon tumambad sa mga militar ang hindi mabilang na mga salita na nakaukit sa kanyang katawan. Naganap umano ang operasyon nila sa rebelding grupo ng umaga habang kasagsagan ito ng kanilang pag-aalmusal. Merong kausap noon si Bumble ng kanila itong asintahin na siyang agaran nitong ikinamatay. Patay din ang iba pang napagkatiwalaang tauhan ni Bumble sa naganap na engkwentro. Ang tanging nakaligtas doon ay ang kanilang commander at ang iba pa nitong kasamahan. Halos nalagasan ng kalahati ang rebelding grupo nang makasagupa nila ang 7 militar na ipinadala ng gobyerno. Hindi nila yun inaasahan, kaya ang naging resulta ay ang pagkaubos ng kanilang panig. Nais man noong umiyak ni Mang Ernesto, ay pilit niyang pinapawi ang kanyang kalungkutan upang hindi siya paghinalaang kaisa siya ng mga ito. Habang dinadala noon ang bangkay ni Bumble, awang-awa si Mang Ernesto dahil parang namatay na hayop ang turing ng mga militar sa kanya. Magpahanggang sa ngayon, meron pa ring taong nakakaalam sa pagkatao ni Bumble na binansagan nila noon sa kanilang lugar na isang mangangatay ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Hindi ko masabi na dapat ba ako maawa kay Bumble. Kasi yung ginagawa nila parang, alam niyo yun, pinapaunlad ng militar yung lugar. Kasi nga 'di ba, gagawa ng kalsada, siguro hirap sila maka-access o yung ibang bumabiyahe doon kaya nagpapagawa sila ng kalsada. Tapos itong grupo ni Bumble bilang rebelde nga, yun, inubos yung mga militar na nagbabantay doon sa lugar. Tapos yung inhinyero, pinaalis din nila. So, ang ending, walang gagawa ng kalsada, hindi matatapos yun. Panibagong, sayang yung proyekto ng gobyerno, di ba? Kaya hindi ko masasabing maawa ako kay Bumble. Parang tama lang yung nangyari sa kanya. Okay lang yun na natigbak siya. Tsaka, sapat na siguro yung mga nagawa niyang pangangatay ng aswang doon sa lugar. Para kahit papano, natulungan niya yung mga ordinaryong tao. Yun naman opinion ko lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito at naaawa kayo kay Bumble, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.